Chloe, ang ganda mo. Brad, hindi ko inaasahan iyon, pero nakakatuwang marinig na pareho ang nararamdaman mo. Ang gwapo mo. At mayroon din akong napakatalas na ngipin ng vampira. Ano ang ginawa mo? Kakakain lang ng kaunting merienda. Naku, sa tingin ko baka isa na rin akong vampira ngayon. Ngayon, isa-isahin nating lutusin ang mga problemang ito sa matematika. Tingin sa pisara, lahat? Nanay, sino yan? Anong kakaibang babae? Hindi ako kakaiba. Ako ay isang vampira. Oo. Lubos kong nakalimutan na may bago tayong estudyante. Ito si Chloe. Hoy! Ayos ka lang ba? Hindi. Ang kamay ko, dumudugo ako ng sobra. Naniniwala akong nabibili ito ng mga hangal na iyon. Ang kailangan lang sa prank na ito ay ilang pandikit at ilang toothpick. Idinikit ko ang mga ito sa likod ng kamay ko at pagkatapos ay nagdagdag ng peking dugo sa ibabaw. Napakasimple pero napaka-epektibo. Tumawag ng siyam na isa-isa. Kailangan namin ng doktor. Aray, ang ulo ko. Ngayon kailangan ko na rin ng medikal na atensyon. Hindi ko na kaya ito. Panorin mo. Mahuhuli kita. Naku, bakit siya upo sa tabi ko? Dapat kang lumayo, Missy. Kaya kong alagaan ang sarili ko, alam mo. Naku, mga tao, ang sensitibo. Naku, pagod na ako. Sa tingin ko, ipapahinga ko lang sandali ang mga mata ko. Sa tingin ko, oras na. Para sa isa pang malit na biro, ilang mahiwagang galaw. At tapos na ang kanyang kumpletong vampire makeup. Hoy, gumising ka. Ha? Anong meron? Ngayon, kailangan ko ng isang tao na lutasin ito. Joe? Salamat sa paggising sa akin. Papunta na ako. Sige, Joe. Narito ang chalk. Oh! Anong problema mo? Lumayo ka, masamang nilalang. Anong problema mo? Ako lang ito, si Joe. Sa wakas, oras na ng tanghalian. Ang bango ng pagkain ko. Gutom na ako ngayon. Uubusin ko ito agad. What? Kamusta? Lahat? Hindi niyo ba alintana kung umupo ako dito kasama kayong dalawa? Masaya akong ibahagi ang aking mga delicacy sa inyong dalawa. Tulad nito, halimbawa, isang sariwang berdeng palaka. Hindi interesado? Kayo ang nawalan? Sobrang saya ko na nakakuha ako ng malaking bag ng paborito kong uri ng dugo. Mabuti ito para sa katawan. Sa tingin ko ay ibabahagi ko ito sa aking mga bagong kaibigan. Palitan lang ang mga salamin na ito. Joe, Michelle, nais kong magtaas ng baso para sa inyong dalawa. Hindi ito ang inumin ko. Nakakadiri. Hindi ko iniisip na juice yon, kundi dugo. Hindi. Isa na naman ba itong trick ng vampira? Ang boring ng klase. Magpasaya tayo ng kaunti. Kamusta? Natatakot ako, Joe. Ganon din ako. Kalma lang. Nag-iinat lang ako ng leeg ko ng kaunti. Biro lang, oras na para matuto ng isang bagay. Baka magloko tayo ngayon. Magandang ideya. Uy, Chloe! Gusto mo ba ng tsokolate? Patrick, Roberto Bistro sa version Badarishin at may special na sorpresa rin sa loob. Hindi na may gawin ng mga ito. Kumuha lang ako ng ilang ulo ng bawang, tinuhog sa isang stick at isinawsaw sa tsokolate. Mukha silang nakakatakam at walang makakahula kung ano ang nasa loob. Salamat. Kukuha ako ng isa. Sa tingin ko, ang bait nila, nakakakutya. Sana hindi ito nakakalason o kung ano man. Susubukan ko. Ano ang lasa na yon? Bawang? Oh, hindi. Nabubulunan ako. Oh, tulungan mo ako. Oh.
Iyan na, napagalit mo ang maling vampira? Saan siya pumunta? Pakawalan mo ako! Hindi na namin gagawin ulit yon, pangako. Maswerte ka at may dala akong mainit na dugo. Ito lang ang lunas laban sa bawang. Nararamdaman ko na agad na umepekto ito. Isulat ang lahat ng mga ekwasyong ito. Ano ang ingay na iyon? Tahimik sa klasiko. Keith, hindi ito na sabi demirin sa nabasira kong tabarita. Ako, Chloe. Halos mamatay ako sa takot. Michelle, gusto mo bang sumali sa isang madugong kalokohan? Gusto ko yan. Halika dito, Michelle. Kailangan ko ng inumin ngayon. Oh, hindi! Huwag mong gawin, Chloe! Nakagat ako ng vampira? Mag-ingat, ito ang kapalarang naghihintay sa inyo lahat. Naku, grabe! Hindi maganda ang pakiramdam ko. Mamamatay na ako! Tulungan mo ako! Binili nila ito! Napaniwala natin sila! High five! Ang perpektong oras para sa matamis na merienda. Pero saan magsisimula? Sa iyo. Kukunin ko yan. Hoy, akin yan! Ipagpapalit ko ito sa iyo ng isang uod o marahil isang pares ng mata? Ilayo mo yan sa akin! Gaya ng nais mo. Tulungan mo ako! Hindi ako makahinga! Yun ba ay lumilipad na mata? Hindi ako makapaniwala! Nakakatawa yon. Kailangan mo ng inumin? Heto ang tsako. Naamoy mo ba ang usok? Ang kamay ko! Isang pilak na kutsara ba ito? Hindi ko pwedeng hawakan ng pilak, hindi mo ba alam iyon? Pasensya na, Chloe. Aksidente lang iyon. Ang natitira na lang ay maglagay ng lipstick at tapos na ang mukha ko. Ayan, napakaganda maliban sa nakalimutan kong maglagay ng pulbos para iset ito. Hinahanap mo ba ito? Oh, salamat. Paano kung ako na lang ang gumawa para sa'yo? Mas nakikita ko kung saan ito kailangan. Ito ay perpektong nangyayari. Sa tingin ko, dapat pati ang iyong mga labi. Mga huling pag-aayos. Voila. Tapos na. Anong problema sa iyo, Michelle? Mukhang hindi pinapahalagahan ni Joe ang trabaho ko. Naliligaw ako! Para akong multo! Naglagay ka ba ng chalk sa mukha ko imbes na pulbos? Aray! Tanggapin mo ito! Masakit iyon! Maligayang pagdating sa parara. Bakit napakamalas ko? Isa lang ang pizza ko kasi nakuha ko ang lahat ng iba. Hindi! Nakuha ko lahat ng pizza. Tignan mo ang tore. Diyos ko, may malaking pizza cone ka at ako may isa lang. Di, yun patas. Tingnan mo ang bago kong lugar. Tigilan mo ang panalo. Mas Mabuting magsimula ka ng kumain ng mabilis. Sana ang pizza ko ang pinakamasarap. Tiyak na mukhang mas kaakit-akit ito kaysa sa iba. Wow, ang sarap. At napakaraming keso niyan. Keso. Hindi ako mahusay na Balik na naman ako sa pagiging pasyenteng daga sa laboratorio. Ano? Kaya mo yan! Bakit ka nasasaktan? Hindi ko sinasadya. Gusto kong lamunin ang pizza ko, sir. Ang kaawa-awa mong katawan ay nagpapalaway sa akin. Lahat ito. Naisip ko kung paano kita malalampasan, Michael, para hindi madumihan ang iyong mga kamay. Wow! Ang galing! Woo! Hindi ko akalain na may mga kakagawa niyan. Kaya mo ba yan? Ang sarap nito. Kaya mo pa bang maghawak ng higit pa riyan?
Oh, anong nangyari sa akin? Sa palagay ko, hindi ka na makakakain ng pizza. Oh, Diyos ko! Sam! Ah, talaga. Sino ang gumawa? Wala akong kahihiyan dahil ang iniisip ko lang ay kung paano ko kakainin ang tambak ng pizza ko. Aba, ang pinaka nakakatakam kong mga pizza. Panahon na para sa inyo. Baka dapat tayong pumunta sa ibaba. Halika na. Ano bang posibleng mangyari? Yan na! Sabi ko na sa'yo. Naging isang totoong pizza party ito? Bakit ako pinarurusahan ng ganito? Ayoko ng bawang. Ano? Sino ba ang gusto nito? Malas mo lang dahil isa lang ang kulay abong binti ko? Bakit ka nakatingin? Wala! Ginagawa mo ito. Ikaw pala ang unang makatitikim nito. Madali lang. Hindi ako kambot kaya mabilis ko siyang maayos. Hanggat hindi ako nagsusuka. Sa palagay ko, in-overestimate ko ang Hindi ko kayang kainin ang basurang yon. Sapat na yon para sa akin. Hindi. Kailangan mong kumain ng buong bawang. Mayroon pa akong espesyal na regalo para sa'yo, isang pangdurog ng bawang. Pwede mong ilagay lahat ng bawang doon at pigain diretso sa iyong bibig. Kaya, isang walang tanong sa iyong bibig. Ang iyong bibig! Ayokong masuka, pero nasa bibig ko na ngayon. Alam mo ang ibig kong sabihin? Naamoy ko pa nga. Ang baho. Sobrang sama. Buti na lang lagi akong may goma para sa mga ganitong pagkakataon. Hindi mo kailangan amoy-amoyin ako at hindi ko kailangan magdusa. Alex, yan ba ay pagbabalik Bakit ko ito kakainin? Tingnan mo kung ano Bumalik ka! Ano ang dapat nating gawin? Tumigil ka sa paggulong-gulong! Talunin siya. Nako, sige. Pero una, kailangan nating alisin lahat ng mga extra na bagay. Meron akong malaking vase para dyan. Ano ba naman? Ngayon, gloves na lang ang natira, kaya pwede mong itago ang mga yan. Wow! Wala pa akong natikman na mas nakakadiri pa sa buhay ko. At talaga namang napakabaho ng hininga ko. Kasi ang ilang mouth breath ay laging pwedeng protektahan ka mula sa anumang amoy. At kung hindi ito sapat, kailangan mong ispray ang after breath sa bawat kakunting. Akala ko tumakbo lang sila kasama ng Mga ugat na parisukat. Kailangan nating in-neutralize ang pinagmumulan ng baho. Sige, hintay! Naku! Pero huwag mong uulitin yan sa bahay dahil napakadelikado ng air freshener. Hindi ito mabaho sa bibig niya. Ay! Kinamuhian ko ito mula nung bata pa ako. Kung makita mong naging berde ang mukha ko, tulungan mo ako, nagmamakaawa ako. Ano ba ito? Nakakadiri ang bagay na Wala kang kailangan pagmamadalian. Sa ganitong paraan, maialis ko ang babaeng ito. Bakit ka nagmamadali? Grabe ang tibay at ang bilis mo! Husay mo, Dooley! Wala nang baho. Hindi. Wow! Kahit ako hindi ganyang kabaho! Julie, pasensya na pero kailangan ka naming ihiwalay. Uy, hindi ako makahinga. Parang nahuhulog ako. Magaling na trabaho! Sa wakas, hindi na mabaho ang kwarto. At pakiramdam ko ay mas mabuti na ulit ako. Wala akong swerte sa tiktak to. Pero masuwerte ako, kailangan kong magpigil. Tingnan mo! Talagang nakatingin siya. Oo, makakakuha din daw ako ng maraming goodies balang araw. Nela, ikaw ang may pinakamababang pag-scan sa lahat, kaya maaari kang magsimula. Sa tingin mo ba magkakaproblema ako sa pagkain ng isa o dalawang tots, okay? Masarap, pero sobrang liit. Ngayon, ikaw naman. Sa wakas! Hindi, Salamat, mabubusog Doc! na ako. Ha? Anong nangyayari? Walang lumalabas. Nasaan ang candy ko? Ha?
Ha? Ha ha ha! Galit na galit sa akin si Alex! Heto pa. Aba, lahat ng tic-tac-toe ngayon nasa buong mesa. Alam mo, sa tingin ko makukuha ko ito agad gamit ang karaniwang straw. Tapos na. Ikaw na lang ang natitira. Hindi mo lang basta may malaking bag ng candy at maraming regular na mga insekto. Wow! Sapat na ito para sa lahat. Heto pa, akin lahat ng candy. Mahilig ako sa tic-tac-toe, kaya kakainin ko ang ilang doodles at packs Hindi ng mo man lang mabilis. ito ibinahagi sa amin. Haha! Ayos lang yan! Alam ko kung paano ito guluhin. Huwag kang gumalaw! Hindi ka ba nahihiya sa pagnanakaw, ha? Walang ebidensya, hindi mo mapapatunayan ang kahit ano. Tuturuan kita ng isang mabilis na aralin. Ayan na. Itaas ang mga kamay. Kunin mo. Paano yan? Malalaman mo kung paano nakawin ang mga gamit ko. Mila? Ang Ito ay dami mong napakatanda. candy. Bilisan mo. Nakuha ko na sila. Hindi ako sigurado kung nasaan Pare, ito. wala na akong Kit Kats! Ginastos ko lahat sa mga bala, pero ibinahagi niya ito sa mga kaibigan niya. Isulat sa mga komento kung aling bala ang pinakagusto. Ano kayang iginuguhit ni Emma doon? Donut ba? Oo, sino kaya ang tatanggi sa masarap na dessert na ito? Hindi na makapaghintay na malaman kung sino sa mga kalahok ang makakayanan ng gawain. Pero determinadong manalo silang lahat. Wow, nagsimula na sina Lola at ang chef magluto. Tingnan mo lang ang chef. Madali lang para sa kanya. Nasa kawali na ang mantika at oras na para iprito ang ating mga donut. Ano ang problema dito? Gagawin ko ito ng sobrang bilis. John, sigurado ka ba? Sa tingin ko hindi mo alam kung paano magluto ng donuts. Sa tingin ko nahuli ka ni Lola. Hawak ko na. Huwag mag-alala. Magdadagdag lang kami ng kaunting mantika. Sige. Sana magawa mo ito. Sina Lola at ang chef ay nagsisimula ng maglagay ng mga donuts sa kawali. John, ikaw na ang sunod. Mag-ingat. Ang kumukulong mantika ay maaaring makasunog sa'yo. Oo, at binalaan ka namin. Well, hindi mo dapat nilagyan ng sobrang daming langis. Habang kalmado na naghihintay si chef at si grandma na maluto ang kanilang mga donut, nasa isang mapanganib na laban na ngayon si John sa langis. May kutob ako na hindi mananalo si John sa laban na ito. Naku po, tingnan mo nangyari sa mga donut na ito. Fanner cereal to John ay nang receive ng spatula. Huwag mong mag-alala, John. May maswerte ka sa susunod na pagkakataon. Ngayon tingnan natin kung ano ang meron ng iba. Wow, perpekto ang kanyang mga donut. Ano ang ginagawa niya? Maglalagay siya ng jam sa mga ito. At ngayon ay isinasawsaw niya ang donut sa icing. Mukhang nakakatakam. Ilagay na lamang ito sa isang plato at dekorasyonan ng sprinkles. Mahusay na trabaho. At ngayon tingnan natin kung ano ang meron kay Lola. Mukhang simple ang kanyang mga donut, pero malamang masarap din. Tingnan mo lang sila. Mukhang may naisip si John. Gagamit ba siya ng keso? Tingnan natin. Mukhang maganda na talaga itong keso. At ano ang gagawin niya dito? Siyempre, mga hulma ng donut. Napakahusay. Hey, pero para saan mo kailangan yan? Mukhang nagdesisyon si John na event ang stress niya sa pack ng Cheetos. Naiintindihan ba ng kahit sino kung ano ang balak niya? Nakuha na. Ito ay pagbalot. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang natitira na lang ay kunin ang magandang cheese donut na ito at igulong ito ng maigi sa mga mumo ng tinapay. Sa tingin ko, palaging maaalala ni John ang kanyang laban sa kumukulong mantika. Mabuti na lang at may foil. Balutin lang ang donut natin sa isang piraso ng foil at iprito ito sa kawali. Hindi kailangan ng anumang mantika. Magandang ideya, John. Totoo na mas mabuti na huwag itong hawakan ng mga kamay mo. Parang ang sarap tingnan. Well, oras na para tikman. Simulan natin sa donuts ni Steph. Gustong-gusto ito ni Emma. Ngayon ay turn na ng Lola. Malamang niluto na ng Lola ang mga donut na ito para sa kanyang apong babae ng higit sa isang beses.
Pero base sa mukha ni Emma, hindi siya gaanong impressed. At sa wakas, isang donut mula sa kanyang kapatid. Well, John, sana ay swertihin ka ngayon. Tingnan mo kung paano humahaba ang keso na ito. Siguradong gusto ito ni Emma. At ang nanalo ay si Chef. Maligayang bati. Ang pangalawang round ay nasa unahan. No kaya ang lulutuin ng ating mga kalahok sa pagkakataong ito? Wow, isang sandwich ito? Sino kaya ang mas may pagkakataong manalo ngayon? Chef? Lola? Or baka si John pa nga? John, ano ang ginagawa mo? Ang gawain ay gumawa ng sandwich. Hindi kainin ng pagkain. Iniisip ko na gustong gumawa ni John ng matamis na sandwich. Iniisip ko kung ano ang gagamitin niya para dito. Mari, magdagdag ng kaunting marshmallow, tsokolate. Oh, At 3 magkakaibang syrup. wow, ang sandwich ni John ay talagang matamis na bomba. Ano ang gagawin ni Lola? Ang lutudyang ham sandwich. Ang sarap. Ilagay ang tinapay sa kawali. Dapat itong iprito ng maayos. Ilagay ang ham, keso at bacon sa ibabaw. Ang bango nito. May isip lang natin kung gaano kasarap. Pero mukhang hindi masaya ang chef tungkol dito. Tingnan natin kung ano ang maiisip niya. Magsisimula tayo sa tinapay. Pagkatapos, kumuha tayo ng sariwang dahon ng litsugas at kamatis. Maingat natin itong ilalagay sa tinapay. Wow! Mga suso ang mga iyon. Lola, sa totoo lang, bahagi sila ng mataas na kusina at inihahain sa mamahaling mga restaurant, pagkain gourmet para sa tunay na mga gourmet. Ay prituran na reserve circle sa Mason ng Bango. And ito lang yun. Here's one thing mapugita. Lola, mas malifigo wag mo itong tingnan. Iprito ng mabuti ang mapugita at ngayon, idagdag natin ito sa ating masarap na sandwich. At hindi lang iyan. Keso, at hindi basta keso, kundi kesong may amag. Yum, meron itong kakaibang amoy. Oh, Lola, natatakot ako na hindi magugustuhan ni Lola ang amoy ng produktong ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa'yo. Sana ay pahalagahan ni Emma ang obra maestra ng mainit na putahe na ito. Hindi nakapagtataka na sinikap ng husto ng chef. Mukha nga ba'y nakahanda ang ating chef, may nagutom na. Buti na lang at may tsokolate palaging nakahanda. Mukhang hindi ito nasa ayos. May kailangang gawin. Tingnan natin kung anong maisip ni John. Naglalagay kami ng mga yelo sa mga plato. Sa tingin ko alam ko na ang gagawin niya. Ibuhos ang natunaw na tsokolate sa mga plato at tada. Ang maganda at masarap na palamuti ng sandwich ay handa na. Kung gayon, oras na para subukan ito ni Emma. Magsimula tayo sa chef sandwich. Tanging tunay na gourmet lang ang makaka-appreciate ng lahat ng kasofistikahan at pagka-unique ng putahe at hindi isa si Emma sa kanila. Pugita at mga suso? Nakakatakot yan! Grabe! Baka mas magustuhan niya ang sandwich ng kapatid niya. Sa tingin ko, makakatukso ito sa mga mahilig sa matamis. Tignan mo lang ang dami ng marshmallows, tsokolate, at syrup diyan. Oo, gustong-gusto ni Emma yan. Ngayon, parating na ang sandwich ni Lola. Ano pa nga bang mas hihigit sa kombinasyon ng keso, bacon, at hamon? Siyempre, ito ang panalo natin. Pasensya na guys, pero walang tatalo sa mga sandwich ni Lola. Hinidakira sa rin na wade relamer kung ano ang lulutuin ng mga kalahok sa round na ito. At ito ay pritong itlog. Napakasimpleng ulam, pero napakaraming paraan ng pagluluto. Itlog ni Lola. Naglalagay ng kaunting langis. Pwede bang makahingi rin ako ng kaunting langis? Siyempre, sa'yo na. Naku, mukhang may hindi marunong gumamit ng bote ng langis. Hindi, John, ikaw ay, matatapon mo lahat at sana'y nagtanong ka na lang. Habang gumagawa ng problema si John para sa sarili, nagsisimula ng magprito ng itlog si Lola. Magaling. Dapat din magmadali si John. Wala namang komplikado dito. Kailangan mong maingat na basagin ang mga itlog. At si Lola ay inilalagay na ang kanyang scrambled eggs sa plato. Ngayon, since we're another chef, ingisig kakaibay. Ang mahagar ay wala sanang kuhol sa pagkakataong ito. Mga peach? Sigurado ka ba, chef? Sige, titingnan na lang namin kung ano ang gagawin mo. Alright. And there Sa is the mountain, sawit yung ito. Ang lihim na sangkap ay kamangha-mangha. Aking restaurant ay mayroong resiping ito at ginagawa na namin ito sa loob ng 1,000 taon. Parang walang sense, pero napaka-interesante. At ikaw, John, may nag-order ba ng fire show? Mukhang hindi maganda.
pero mukhang kailangan mo pa ring ihain ito. Handa na ang lahat ng putahe at good luck. Simulan natin sa mga itlog ni Lola. Luma pero mahusay na klasiko. Walang kakaiba pero wala ring labis. Ano ito? Seryoso? Hindi ba nga? Kailangan mo yon? Well, John, maganda ang pagsubok mo. At kumusta naman ang putahe ng chef? Napakaganda nito na si Emma ay na-in-love dito. Bravo, Chef Vice. Sylvia Salazar Sauce. Sa Chef... Maaring ang chef ang manalo, pero kaya ba niyang gawin ang salad na ito? Para sa chef at si Lola, madali lang ito. Pero paano si John? Nako, hindi niya alam kung paano maghiwa ng gulay. Medyo nakakahiya. Tingnan mo at matuto, John. Ipapakita sa iyo ni Lola ang isang masterclass. Ganito ang tamang paghiwa ng mga kamatis. Ilagay ito sa isang dahon ng letsugas at maghiwa ng ilang dibdib ng manok. Ang bango. Roast yun ng manok o simga dahon ng letsugas. At sanda na ang ating salad. Puff! Hindi yun ikinatuwa ng chef. Gagawa siya ng kakaibang bagay. Hulaan mo, muli, may mga dahon, mantika, at haluin natin ito. Oo, medyo nalilito sina Lola at John. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ilagay niya ang lahat ng halong iyon sa kawali at kumuha siya ng hiringgilya. Hindi talaga tumitigil ang chef sa pagkamangha sa amin. Saan kaya niya nakuha yon? Wow, ang ganda niyan. Anong galing na chef? Talagang kamangha-mangha ito. Kumuha tayo ng dahon ng litsugas, punitin ang mga ito, at ilang kamatis. Ano ito? Anong orihinal na paraan ng paghiwa? Mukhang tapos na si chef, pero kumusta naman ang iba? Si Lola, syempre, wala siyang ganoon na orihinal na paraan ng paghiwa, pero masarap pa rin. Oo, at John, nagpuputol ka pa ng mga gulay? Kailangan mong bumilis. Oo. Lola, nag-order ka ba ng maskara ng pipino? Ipakita mo sa akin ang nangyari, John. Malayo ito sa niluto ng chef. Mukhang hindi nagising si John dahil doon. Pambura? Gagawa ka ba ng salad mula sa pambura? May mukhang yan na nga ang gagawin niya. Hindi lamang mula sa chewing gum, marmalade at marshmallow. Sa tingin mo ba ay maa-appreciate ni Emma ang salad na ito? Gayunpaman, malalaman natin ngayon. Dapat magsimula ako sa isang ito. Oh, ang weird naman. Ngayon, ang salad ni Lola ay mukhang napaka-appetizing. Ano sa tingin mo, Emma? Hindi masama, ha? Wow! Mukhang ang salad ni John ay talagang pag-ibig sa unang tingin. Sarap. At mayroon tayong panalo. John, nagawa mo ito. Binabati kita. Isulat... Ito ay isang bagong video. Hamon na pagkain ng magkaparehong kulay. Tingnan natin ang ilan sa iyong mga pagkain. Aba, tara na. Oo na ako. Mukhang kamangha-mangha ang soft drink na ito. Naiisip ko kung ano ang lasa nito. Masim iyan pero masarap. Oops! Pasensya na. Ang soda ay talagang masarap. Pero hindi sapat. Sino ang susunod? Jill, halika. Yay! Hindi makapaghintay na tikman ang mga magarang pink na flakes na ito. Ang ganda tingnan. At ang sarap nila. Dapat subukan ko ito sa gatas. Ibuhos ang cereal sa mangkok at dagdagan ng masarap na gatas. Ang natira na lang ay haluin ang cereal para ma-absorb ang gatas. Ang gatas ko ay naging asul. Iyon ay... Ang astig. Ano? Sinusunod namin ang mga patakaran? Hindi ba? Aso lang kulay ko. Sige. Kakain na lang ako ng cereal. Akin na bang turn kumain ng cookies? Yehey! Subukan nating tikman. Ang cute pala nila. Subukan natin lahat ng sabay-sabay. Kaya maaari natin Tikman mo siyang yan. tawagan sigurado. Hindi ka panipaniwalang sarap nito. Masarap! Maraming salamat. Pagkain. Hindi naman yan ganun kahirap. Mga babae, ang inyong mga tenga, nagbago ang kulay. Ang weird naman. Paano nangyari iyon? Ang mga paborito mong pagkain ay parang nagbibigay kulay sa iyong mga tainga.
Sige, magpatuloy tayo. Nasaan ang mga bagong paborito? Oh, heto na sila. Tingnan natin ito ng magkasama. Si Ken ay may Takis noodles, si Jill ay may pink pizza, at si Nancy ay may mga saging. Wala na akong hihilingin pa kundi iyan. Subukan natin ang isang saging ngayon. Wow, ang sarap! Ang sarap! Gusto ko pa ng mas marami. Ang sarap! Aba, Nancy, mag-ingat ka. Aray! Nancy, tumigil ka sa pagtatapo ng balat. Nancy, tama na. Seryoso. Sige, ako na ang susunod. Gutom na ako. Hindi na makapaghintay na tikman ang aking matamis na pink na pizza. Amoy pa lang ay kahanga-hanga na. Wow, ang sarap. Gusto nyo bang tikman? Bibigyan kita ng kagat. Kadiri, ayaw namin ng pizza mo. Nakakadiri yan. Tara na! Hayaan mong tikman ko ang aking noodles. Kulay asul ito. Mukhang napaka-espesyal. Wow, ang ganda! Masarap. Medyo umiinit. Ay, hindi. Hindi ko mapigilan ang apoy. Tutulungan kita. Sige. Hindi iyon nakatulong sa akin. Oh, tama! Lagyan natin ng marshmallows ang kanyang mga tainga. Naku! Ano ang pakiramdam mo? Ann? Saan ka pumunta? Oh, tiyak na masakit iyon. Ann, ayos ka lang ba? Maganda ang palabas, pero hindi ito sulit ulitin. Mga ilong ninyo. Wow! Ano ang susubukan natin sa susunod? Ilang masarap na merienda. Pink na donut, asul na haba-baba, at dilaw na keso. Magsimula tayo sa akin. Mayroon akong asul na haba-baba gum. Siguradong masarap ito. Tikman natin ito. Wow! Ang habang gum niyan! Astig ito! Napakasarap talaga! Hayaan mo akong magpaulupok ng napakalaking bula. Nakakita ka na ba ng ganitong kalaking bula? Malaki talaga, pare! Natatakpan ka na ng bula. Mukhang masaya naman! Talaga bang tatanggalin mo lahat ng gum sa mukha mo at kakainin ito? Okay. Sino ang susunod? Kita mo? Tara na. Pero ang masarap kong treat ay hindi masarap. Ito ay kahila-hilakbot. Nakakadiri ang amoy niyan. Sige na nga, kailangan ko itong kainin. Ew, ang kadiri. Hindi ko kayang amuyin ang taba. Sa wakas, ako na. Ang tagal kong... Kumain ako ng donut at ito ay sobrang laki at masarap. Hindi ko matigil. Gusto kong kainin lahat. Si Jill ay talagang gutom. Pwede bang kumain ka ng mas maingat? At... Eka, ano ang nangyari sa mga leeg ninyo? Mga babae, tingnan ninyo ang inyong mga leeg. Aba, tara na. Inihahanda na nila para sa'yo ngayon. Ilang bagong cookies. Sige, simulan natin kay Jill. Gustong-gusto ko ang Poggy Sticks. Ang strawberry frosting ang paborito kong lasa. Isulat sa mga komento. Gusto mo ba ng strawberries? Ang sarap nito. Gusto ko pa ng higit pa. Gusto niyong makita ang isang bagay? Naging tigre ako, kasama ang mga baboy. Ang mga baboy na ito ay hindi lang masarap, kundi sobrang saya pa. Tingnan mo! Ang dami mong magagawa dito! Alam mo, Ang sarap! Tapos na ako. Okay, sino ang susunod? Baka ikaw? Hindi, ipapasa ko ito kay Nancy. Ako? Babae. Sino ang gustong? Okay. Sige, subukan natin ito. Oh, ang asim, nangingilo ang mukha ko. Oh,
Hindi ko kaya. Ito ang pinakamapangasim na bagay na natikman ko sa buhay ko. Ipaalam mo sa akin sa mga komento, gusto mo ba ng lemon? Nancy, ang kulit mo. Sige, lilipat tayo sa walang ibang gusto kundi naroon ako. Ang gummy bear ko ay naghihintay sa akin. Oh, ang sarap. Talaga namang masarap. Ang galing nun! Ang pinakamahusay na gummy bear sa buong mundo. Wow! Mga kaibigan, nagbago ang kulay ng mga kamay ninyo. Kulayan dalawa. Dumarating na ang mga bagong booties. Sige, May jelly ka ba? Ilang Oreos at counting candy. Yaw? Talagang gusto ko nang magsimula. Gustong gusto ko ang jello, pero hindi ko ito makakat sa kutsara. Ha? Ann, kinain mo ba ang jello ko? Hoy! Sige, hindi ko na gagamitin ang kutsara. Sige, subukan natin talaga. Masarap! Gusto ko pa! At mayroon akong asul na Oreos, may puting palaman sa loob. Kailangan tikman. Ang sarap! At ngayon ang mga cookies, napakaganda. May naisip akong maganda. Ang Oreos ay bagay sa gatas. Sa ganitong paraan, madali kong makakain lahat ng cookies. Masarap! Gusto ko pa. Sarap! At higit pang gatas. Tapos na! Oh, Nancy, bilisan mo. Ako? Oh, sige. Subukan na natin ito ngayon. Oh, ang sarap ng candy. Gusto ko pa. Ang galing. May isang buong pader ng candy. Kaya kong kainin ito buong araw. Pero alam mo ba? Sobra-sobra ito, kaya handa akong ibahagi ito sa lahat ng tao. Mahawakan. Wow, nagbago ang kulay ng mga braso mo. Ang kukulit ninyo. Tara na. oh, bagong goodies. Meron tayong asul na Tic Tacs. Dilaw na corn dogs? At isang lollipop. Gusto kong magsimula sa aking lollipop muna. Ang ganda at laki nito. Ginawa para sa akin. Oh, ang sarap! Aabutin ako ng mahabang panahon para dilaan ito, pero hindi ko mapigilan. Medyo inaantok ako. Ay nako! Nabali ng lollipop ko ang tibol. Naku! Basag na basag. Alam mo, kakainin ko na lang ito ng mas mabilis. Sobrang sarap pa rin. Ngayon naman ay ako. Hindi, ako na ang susunod. Gusto ko talagang tikman ang mga corn dogs na yon. Masarap. Hindi na ako maghihintay ng kahit isang segundo pa. Gusto kong subukan ang Tic Tacs. Ang sarap. Gusto ko pa, isinusubo silang lahat sa aking bibig. Sandali, minty pala sila. Oh, parang magkakaroon na ako ng frostbite. Oh, sobrang dami kong nakain nito. Oh, alam ko na ang gagawin. Mapapainit nito ang lahat. Mas mabuti ba? Mainit na siya? Bilisan mong inumin ito. Paiinitin ka nito. Ayos. Kasangkapan niyan, Ed. Aba, maraming salamat. Mabuti. Bumalik na ang mga babae natin. At ang mga mukha ninyo, naku, ang kukulit ninyo. Kailangan na nating magpatuloy. Oh, hey, saan ka pupunta? At nasan ang mga magnanakaw na yon? Ano yan? Paano ka nakapasok dito? Arestuin kita! Huliin kita! Maligayang pagdating sa lahat. Meron tayong bagong laro kung saan ginagaya ng tsokolate ang totoong buhay. Hurra! Mukhang nauna na si Mike at napuno na ang kanyang bibig.
Aber meist ay charifter sure spirit soban handa na sa Mike and Chelsea. Pero kahit anong primaral, ang unang putasi ay inihain at ano ang nakikita natin? Isang utak. Kanina, hintay tay isang maliit na mini utak. Kaya tiyak na gawa ito sa tsokolate. Isang paraan lang para malaman. Mike, dito ka papasok. Hindi siya mukhang nag-aalala kahit kaunti. Kagatin mo na. Masarap? Oo. Wow! Naging nerd siya. Matapos makakain ng dagdag na utak, tumaas ang IQ ni Mikey. Dapat ginawa mo na yan noon pa, kaibigan. At isa pang kagat ay hindi makakasama. Ngayon, oras na ni Chelsea na buksan ang takip niya. Hindi! Totoong utak? Anong bangungot? Hindi ko kakainin yan. Kahit pa $1,000,000. Huwag kang mataranta, Chelsea. Pumayag ka sa hamon na ito. At para malinaw, yan ay isang ulo ng cauliflower. Wala nang iba, wala nang kulang. Tinitingnan mo ang isang masustansyang merienda. Aba, ang bait mo namang magbahagi. Yan ang pagkakaibigan. Hindi na makapaghintay sina Chelsea at Mike na makita kung ano ang naghihintay sa kanila ngayon. Oh, mga chocolate na boxing gloves ba iyon? Bago iyon. Yum! Ngayon, ang natitirang option ay mag-boxing gamit ang isang kamay. Sa kanang sulok, may pares ng maliit na boxing gloves si Mike. Ang cute nila. Parang maliit na laruan na isasabit sa rearview mirror mo. Alam mo kung isa kang tunay na profesional na boksingero. At hindi kasama ang away sa ibang bata noong ikaw ay nasa ika-5 baitang. Wow! Solid na contact yan. Involving knockout na tap. Tuwing teamish, ang pampalabag-loob na premyo. Mukhang hindi alintana ni Mike. Alam namin na lahat ay posible ngayon pero walang inaasahan na may lilitaw na lipstick. Mabilis na nakahabol si Mike. Hindi, yan kakainin. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo ito magagamit sa tamang paraan. Nagtataka ako kung gaano katagal mapapasayan yan si Chelsea o kakainin niya ba ang buong bagay sa isang upuan. Sige na, Mike. Kailangan kong makita iso. Ang bait talaga ng Mikey natin at ang ganda pa. Well, hindi naman yun kinakailangan. Pero walang pinsala, walang foul. Kaya ni Chelsea ang mga maliliit na kalokohan na ganyan. At ngayon, Mike, isang profesional ang umaako at inaayos ang iyong trabaho. Ang ganda mo talaga, Mikey. Bagay na bagay sa iyo ang kulay na yan. Talagang pinapatingkad ang iyong mga mata. Hoy, may buong isda ako sa plato ko. Sandali, hindi amoy isda yan. Ibig sabihin, panahon na para gawing tsokolating chum ito. May kumuha ng tsa o kape para dito pakiusap. Inaatake ako. May malaking isda ako kasama ang maliit kong tsokolating isda. Ibalik mo yan agad. Dapat mag-focus si Chelsea sa sarili niyang putahe. Isang tunay na pinausukang isda. Wow! Mukhang na-miss ng dalawa ang totoong pagkain pagkatapos kumain ng napakaraming matatamis na pagkain. Walang inumin, walang pampagana, at walang side dishes, pero kinakain pa rin nila ang isda na iyon. Kailangang aminin, hindi ito ayon sa aking panlasa, pero mukhang hinahanap nila ang maalat na pagkain. Lumipat na tayo sa susunod na round. Ladies first, Chelsea, silipin mo isang medyo gamit na sapatos na amoy lumang sausage.
Talagang hindi inaasahan pero malinaw na ngayon. Isa lang itong masamang biro na hindi nagtagumpay. Mike, magandang subok pero epic fail ito. Huwag tayong masyadong mahigpit sa kanya. Naranasan na natin lahat ito. Hoy, bakit ayaw niyang ipalift kay Chelsea ang takip? Well, kung hindi pa kayo nakangata ng Chucks dati, ngayon na ang oras. Buti na lang, wala na ang totoong sapatos ni Mike sa mesa at isang chocolate loafer na lang ang natira. Si Chelsea ay humhukay gamit ang takong. Ang tama siya, ang talampakan ay tiyak na magaspang at makunat pero ang itaas ay dapat iwanan para sa huli. Ito ang pinakamagandang bahagi at wala ni isang dila ang natira para kay Ginoong Mike. Pasensya na, pare. Muli, may kaunting pag-aalinlangan kung sino ang dapat tumingin sa kanilang ulam muna. Okay, pakinggan, kailangan mo ba talagang kainin yan? Isang solidong bloke ng gintong bulyon ang pinag-uusapan natin. Hindi yung uri ng bulyon na yon? O ito ba ay isang bloke ng karaniwang tsokolate? Yung huli, walang duda tungkol doon. Sa isang banda, sayang na hindi ito ginto, pero sa kabilang banda, napakasarap nito. Kaya, plus na iyon. Sandali. So, ano ang meron si Mike? Talaga. Iyan ay isang tunay na piraso ng ginto. At sa inyo na iyan, mga kaibigan, ang dalawang ito ay lubos na nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang swerte. Dapat natin silang batiin sa hindi inaasahang biyayang ito. Paano tayo lahat magkasama? Maganda, di ba? At ngayon, para sa hindi maiiwasan, ang away tungkol sa kung paano hahatiin ang kanilang kayamanan o ang aral ng kwento ay kung sino ang may mas maraming slime ang makakakuha ng ginto. Mahirap na sitwasyon, Chels. Subukan mo yan, bilis. Baka kasya sa'yo, mukhang hindi niya gusto ang estilo na yan. At sa totoo lang, sang-ayon ako sa kanya dyan. Girl, Sir Chocolate Bump na Facebook the panlasa ng lahat. Duh! Pasensya na. Girl, hindi ito isang fairy tale at hindi ako prinsipe. Hindi ko hahanapin kung sino ang nawalan nito. Oo, pero hindi rin naman ako prinsesa, pero hindi ibig sabihin na hindi mo ako pwedeng alukin ng unang kagat. Kapag tungkol sa tsokolate, nawawala lahat ng asal at pag-unawa ni Mike sa etiketa habang siya'y nagmamadali sa sobrang tamis. Wow, iyan kaibigan ko ay bihira. Isang tunay na lumang modelo. Isang kamera na maaring maalala ng ating mga magulang mula sa kanilang kabataan. Iniisip ko kung gumagana pa ito. Oo, hindi na sila gumagawa ng ganito ngayon. At kung seseryosohin ito ni Mike, magiging napakagandang photoshoot ito. Pero sa kabila ng antigong tema at lahat, hindi pa rin masama. Ang pangalawang plato ay may hawak na tsokolating camera na kailangang kainin ni na Chelsea at Mike ng magkasama. Oh, sobrang romantiko. Wow, ngayon yan ay sobrang romantiko. Tumingin sa ibang direksyon, mga bata. At magtatapos tayo sa isang sobrang romantikong tono rin. At hindi ba iyon kaibig-ibig? Parang itong dalawang bulaklak. Isa mas maganda kaysa sa isa. Kung hindi iyong pag-ibig, ewan ko na lang, mga kaibigan. Naiiyak na ako dito. Hindi ba ito ang pinakamatamis na bagay kailanman? Bawat kalahok ay iikot ng gulong. Kung ano ang lumabas doon, iyon ang ipandidekorasyon nila sa cake. Wow, mukhang sinuwerte si Britney.
makakapagdekorasyon siya ng cake gamit ang ice cream. Yes. Ngayon, anting mouse, tao ano siya. 100 kilos ano ang nangyayari at mainit na sili. Seryoso? At paano nila maidedekorasyonan ng cake gamit ito? Well, ano yung pagagawa natin? Kailangan mong gawin ito, Anne. Sa totoo lang, hindi naman mukhang masama ang mga sili na ito. Ang mahalaga ay huwag isipin ang lasa. Ngayon sinimulan ni Britney ang pagdekorasyon ng kanyang cake. Ice cream? Mahilig ka ba sa ice cream? Isulat sa mga komento kung anong flavor ng ice cream ang pinakagusto mo. Sinimulan ni Britney ang pagdekorasyon sa gitna ng cake gamit ang mga bola ng strawberry ice cream. Ang sarap! Ang sarap. At ano ang meron tayo dito? Banana ice cream? Oo. Anong kamangha-manghang amoy? Kaya, ngayon kumuha tayo ng isa pang balde ng ice cream. Magmumukhang maganda ito sa itaas. Oo, mas maraming ice cream. Patuloy na dinidisenyo ni Anne ang kanyang cake gamit ang sile. Hoy, ano ito? Oh, Britney, hindi mo pwedeng pakainin kahit ang mga ibon sa langit ng ganito kalaking tore ng ice cream? Magaling! Anne, huwag kang magpaabala sa iyong cake. Samantala, sisimulan ko ng tikman ng akin. Oo. Ang sarap nito. Isang piraso ng ice cream, isang piraso ng cake. Perfecto. Gusto mo bang subukan ito? Ayan na! Akin lahat ito. At ikaw, subukan mo ang iyong cake. Ayos lang yan. Malaking bagay, isang cake na may sili. Siguradong hindi ito masama. Parang subukan natin ang isang piraso. Oo, hindi masama. Oo, ang anghang. Oo, hindi ko kakainin ng ganitong cake. Hindi! Paglabag sa mga patakaran, hindi yan patas. Ngayon pipiliin namin ang iyong parusa. Ay, hindi! Oo. Tara na. Tabasco sauce, hindi maaari. Pero ang cake ni Anne ay maanghang na. Ngayon ay magiging mas maanghang pa. Kawawang Anne. At paano niya ito makakain ngayon? Wow, ang cake na ito ay talagang maanghang. Pero kailangan mo pa rin kainin ito. Magpakatatag ka, Anne. Kaya mo ito. Tara na. Tara na! Huwag bumagal. Ganito, piraso-piraso. Wow, mukhang minamaliit ni Britney ang kakayahan ni Anne. Isa siyang bayani. Wow, sige, kaunti na lang ang natitira. Oh, nagawa niya talaga. Magaling, Anne. Oh, mukhang ang lahat ng maanghang na pagkain na ito ay nagpaparamdam sa kanya ng, oh, hindi. Nasusunog siya! Mag-ingat ka! Nakuha kita! Oh, hindi! Hindi ang cake ko! Oh, hindi! Tumawag ng doktor at mas mabuti kung bumbero. Kailangan natin ng tulong agad. And mag-ingat ka. Well, ayos lang ba, Britney? And ayos ka lang ba? O dapat mag-ingat ka sa maanghang na pagkain? O at nasira ang cake ni Britney? Well, may natitira pa at ang kahit ano, alam mo, ay mas mabuti kaysa wala. Handa na ang mga babae para sa ikalawang round. Bueno, paikutin mo ang ruleta, Britney. Nais namin sa'yo ng magandang kapalaran. Tiyak na kakailanganin mo ito. Wasabi. Anong katakot-takot? Hindi ito matamis kahit kaunti at hindi ito angkop sa pagdekorasyon ng cake. Kahit na baka makumbinsi kami ni Britney na iba. Sige, tingnan natin kung ano ang kay Anne. Wow, anong swerte. Dalawang bagay ng sabay. Mga tsokolate at Nutella. Ang sarap! Trauma. Oh, sige, Anne. Dapat ka na magsimula. Una, kunin natin ang Nutella. Ang sarap. Aba, paano ka makakatiis dito at hindi tikman ng kaunti? Ang tamis. Mukhang may ginagawa si Anne. Ano? Isang tagapagtayo? Ano ang ginagawa mo, Anne? Mukhang malinaw na ang lahat ngayon. Itatayo ni Anne ang kanyang dream cake gamit ang Nutella at candy bars. Maglagay tayo ng Nutella. Ngayon, dumaan tayo gamit ang roller para pantay ang pagkakalagay ng tsokolate. Magaling na trabaho. Ngayon, sukatin natin ang lahat gamit ang tape measure. Ganito. Lumipat tayo sa ilang mga bar. Idikit natin ang mga ito sa gilid ng cake ng ganito. Ilang bar sa itaas. Wow, mukhang nakatitik si Britney sa cake ni Anne. Panahon na para simulan mo ang iyong cake. Oh, ang wasabi cake ay, syempre, kawili-wili, hindi ba? Oh, marami dito, may kulang. Mukhang may ideya si Britney. Ngayon sinusubukan niyang magnakaw ng isang bagay. Ano ang binabalak mo, Britney? Mas madali talagang magtrabaho gamit ang ganitong pala. Magaling na trabaho.
Hoy! Ann! Ano ang ginagawa mo? Uupo ka na... Ay, hindi. Kumakain siya ng wasabi. Kailangan mong maging mas maingat sa trabaho, lalo na sa oras ng tanghalian. Oh, hindi natuwa si Ann doon. Well, Britney, oras na para tikman mo ang wasabi mo. Bon appetit! Nakakadiri. Hindi tulad ng cake ni Ann. Mukhang susubukan niya ito. Oh, Ann or track shares are purso. Oo, kakaunti ang gustong magbahagi ng ganitong cake. Britney, maaari mo lamang isipin ang mas mabuti kapalit ng iyong cake. Well, cake ni Ann, halimbawa, subukan natin ang isang piraso. Oo, hindi siya handang magbahagi. Samantala, halos tapos na ang mga babae. Si Britney, ang may huling piraso, masyadong nakakadiri. Kailangan nating kumain ng masarap na bagay agad-agad. Pasensya na, Ann. May nagsasabi sa akin na hindi ito pababayaan ni Ann. Maghanda ka, Britney. Naghihintay sa'yo ang gulong ng parusa. Ano kaya ito sa pagkakataong ito? Hulaw, naitlog. Anong katakot-takot? Pero pwede pa ng mas malala. Talaga, baka kailangan lang ni Britney na magtiis at magpigil. Aray! Isang tamang-tama na tama sa mukha, pero mukhang nagustuhan ni Anne. Wow. Ngayon, si Britney ay may buong plato ng itlog sa kanyang ulo. Anong kasuklam-suklam? Bagaman, pagkatapos ng wasabi cake, marahil hindi na ito gaanong nakakatakot. Kaya, pupunta tayo sa ikatlong round. Ano ang naghihintay sa mga babae sa pagkakataong ito? Malalaman natin. Oh, Ann, ano ang meron ka dyan? Wow, maasim na candy. Sobrang asim pero sa parehong oras matamis. Nagtataka ako kung paano ito babagay sa cake. Ngayon, ikaw naman, Britney, sana hindi ka mas kaunting maswerte. Ano? Pagkain ng pusa? Biro ba ito? Ang cake na may pagkaing pusa ay maaring magustuhan ng iyong alaga, pero para sa tao, nakakadiri pa rin ito. Bakit hindi ito bumubukas? Sige na. At si Ann ay walang ganitong problema. Wow, mag-ingat ka, Britney. Baka mawalan ka ng pangunahing sangkap. Tingnan mo lang ang mga candy ni Ann. Maganda ang mga ito at mas mabango kaysa sa pagkaing pusa. Oh, gusto ko talagang subukan ito. Susubukan ko ang isa. Oh, aray. Ang galing niyan. Gusto kong subukan ang isang bagay. Kahit amuyin ito. Oh, and oras na para palamutian ang cake gamit ang mga candy. Wow, tingnan mo lang ang mga matingkad na kulay na ito. Siguradong magiging napakasarap ng cake na ito. Super! Magaling, Ann! Ngayon, pwede mo na itong tikman. Uy, Britney, meron ka talagang sariling cake, ganyan. Hindi, Britney. Hindi ito gagana. Meron kang isang buong kahon ng pagkain. Kailangan mong ibuhos ang lahat. Mahusay! Oh, isang buong bunto ng pagkain ng pusa. Samantala, si Ann ay nag-i-enjoy sa kanyang cake. Sa bilis na ito, wala nang matitira. Kailangan mo na ring magsimulang kumain, Britney. Magsimula tayo sa isang piraso. Oh, napakapangit ng lasa. Hey, Kuting, paano ito nakarating dito? Gusto mo ba ng masarap na pagkain? Magaling! Talagang matalino kang bata. Hindi masamang plano, Britney. Oh, mukhang nakain ni Ann ang sobrang asim na candy. Mag-ingat. Mukhang kalaban ni Ann ang bagong kaibigan ni Britney. Pasensya na, pero ang pagkaing ito ay para sa kanya. Anong walang lasa na cake para kay Britney? Napakaswerte ni Ann sa sarap. Wow, ang asim ay talagang sobra na. Hindi ko alam kung maganda o masama ang pakiramdam niya. Tawag ng tulong? Magaling, ito na ang pagkakataon ko. Mr. Cat, ikaw na ulit. Huwag mo akong bibiguin. Oh, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Oo, sa tingin ko napansin ni Ann na hindi patas ang laro ni Britney. Panahon na para sa gulong ng parusa. Paikutin mo, Britney. Ngayon malalaman natin kung ano ang naghihintay sa atin. Oh, hindi yan. Ang pinakakakilakilabot sa lahat ng parusa, cake sa mukha. Huwag mag-alala, Britney. Well, at least kinain ni Mr. Cat ang karamihan ng pagkain, hindi ba? Anong problema mo? Ang pagiging iba ay hindi laging madali. Kahit nasa paaralan ay may kaibigan kang nakakaintindi sa'yo, ang iba ay maaaring hindi. Ang senso ng humor at suporta ng mga kaibigan ay palaging makakatulong sa inyo.
Kilalanin natin si Zoe, ang ating babaeng zombie, mahilig mag-aral, makipagkaibigan at gumawa ng kanyang maliliit na kalokohan bilang zombie. Kumuha ng isang tisa at isang bagay para iukit ito tulad ng isang taglirino o isang pangkikil ng kuko. Subukang iukit ng maingat ang tisa na parang buto. Linisin mo ang sarili mo mula sa alikabok at maghanda. At narito ang unang biktima, si Natalie, kaklase. Ano ito? Isang buto? Pero saan ito nanggaling? Pwede akong mabalian ng ngipin. Iyan ang dahilan kung bakit mas gusto ko ang malalambot na pagkain tulad ng iyong saging. Bago si Kira sa klase at hindi pa sanay kay Zoe. Sa halip na mag-concentrate, maging mas bukas at kahit paano ay subukang makipagkaibigan, sinasayang ni Kira ang kanyang oras at enerhiya sa paggawa ng mga bagay na kahit ang mga guro ay hindi maintindihan. Siguro, sa halip na patuloy na husgahan ng iba, dapat niyang pag-isipan ang sarili niya. Oras ng pahinga, oras para mag-relax, o oras para sa isa pang biro. 1, 2, 3. Hoy, mga babae! Si Zombie Zoe ay nakikita ang mundo sa isang bahagyang naiibang paraan kaysa sa iba at syempre nagbibiro siya sa naiibang paraan din. At ano ang pakialam kung lahat ng kanyang biro ay tungkol sa pagiging isang zombie? Para saan ang mga kaibigan kung hindi para tanggapin tayo kung ano tayo? Ben gusto lang niyang masatisfy ang kanyang pagnanasa sa chewing gum. Ano kaya ang pwedeng magkamali? Mag-ingat ka, Ben. Kailangan mong laging bantayan ang maaaring tumingin din sa'yo. Jess at Natalie ay handa nang umuwi. Ang mga locker sa paaralan ay laging puno ng gamit, pero isang zombie, nakakatakot yon. O baka gusto lang ni Zoe na mapag-isa ng kaunti. Gusto ni Ben na makita kung may magagawa siya para sorpresahin ang kaibigan niyang zombie. Siguro isang laro ng mahika. Tingnan mo, Zoe, nakikita mo ba ngayon? At ngayon hindi mo na nakikita na wala. At ngayon, bumalik. Nagustuhan ni Zoe ang trick pero mukhang may pinaplano siya. O baka gutom lang siya. Hindi, sandali. Isa lang itong trick. Tingnan mo. Op. At nandito pa rin ang daliri, pati ang kamay. Masamang biro, masamang Ben. At hindi pa rin sanay si Kira sa presensya ni Zoe. Ang paraan ng kilos niya ay talagang nagpapabaliw sa kanya. Mukhang hindi pa sila magiging magkaibigan at magpapalitan ng mga regalo sa lalong madaling panahon. Well, siya ang nawalan. Ang mga regalo ni Zoe ay talagang walang panganib. Ang biro na ito ay hindi para sa mahina ang loob. Salute, sino mang kaibigan ng isang zombie ay alam na laging may kasamang magandang bahagi ng berdeng malagkit na uhog. Kumuha ng isang piraso ng papel, gumamit ng stapler, at iguhit ang mga gilid nito at mag-drawing ng mga ngipin sa mga gilid. At idikit ang mga ito sa stapler. Kulayan ng pula. At hintayin natin ang susunod na biktima. Nasaan na ang aking stapler? Ben, ipahiram mo sa akin ang iyo? Siyempre, Jessica. Para sa'yo kahit ano ang gusto mo.
Nakakadiri. Kanino ang pustisong ito? Jess, ito ay isang stapler. Pero huwag kang matakot. Hindi ito nangangagat. Hindi lang nito mapigilan ang ngumiti sa isang napakagandang dalaga. Para sa susunod na biro, kailangan natin ng benda, mga pako, at isang pulang marker. Putulin ang pako sa kalahati gamit ang pliers at balutin ng daliri ng mahigpit gamit ang benda. Maglagay tayo ng pandikit sa benda at hayaang matuyo. Gumuhit ng mga mantsa ng dugo at ipasok ang mga pako na pinutol sa kalahati. Mag-ingat na hindi masaktan. Medyo maganda ang kinalabasan. Sa pagkakataong ito, siguradong maluloko natin si Zoe. Aray, ang daliri ko! Okay, mukhang hindi madaling matakot si Zoe. Bukod pa rito, palaging may nakahandang sorpresa para sa'yo, kaya huwag kang magpakampante. Narito ang isang ligtas na paraan para takutin ang iyong mga kaibigan. Ibuhos ang pulang pintura sa kaunting tubig. At ilubog mo ang isang cauliflower. Ano ang meron tayo dito? Isang masarap na utak. Hoy mga kaibigan, gusto niyo bang tikman ang tanghalian ko? Ginawa ko ito mag-isa. Ito ay isang recipe ng pamilya. Hindi ko alam ang tungkol sa iba, pero ang iyong matalik na kaibigan ay mababaliw sa biro. Eh, Zoe, may isa pa akong trick para sa iyo. Tingnan mo ang aking mahiwagang mga daliri. Wow! Ang galing! Paano mo nagawa, Yas? Mahika! Gusto kong subukan. Tseka, hindi mo kailangang tanggalin ang daliri mo. Isa lang itong trick. Tingnan mo. Ibaluktot ang daliri, gamitin ang hinlalaki at itago ito sa likod ng hintuturo. Naiintindihan? Maganda iyon. Pinapatay ako ng bag na ito. Kailangan ko itong ilagay sa locker. Oh, Zoe, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo nagustuhan. Sige, lilipat na tayo sa iba. O titingnan natin kung sino ang unang magbiro sa isa't isa? Na estudyante, ngayon tayo ay magdi-drawing. Kumusta kayong lahat? Upang mas maging interesante ito para sa inyo, tayo ay magdi-drawing at ang pinakamagandang drawing ay makakatanggap ng mga premyo. Sa pagkakataong ito, isang cool na robot. Gusto niyo ba ito? Ayos, mga babae! Hindi ako interesado sa mga robot. At gusto ko ito. Pwede na ba akong magsimula ngayon? Idodrawing ko ang lahat. Hindi lang iyon. Nakokontrol ito ng radyo. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya nitong gawin. Ha? Oh! Naku! Napakasama niyan! Ay, hindi ko alam paano ito patitigilin. Ayan. Whew! Ayos lang ba ang lahat? Oops! Maganda. Sige, magsimula na tayong mag-drawing bago sunugin ng robot na ito ang lahat. Sige, simula na, mga girls. Siyempre, gagawa ako ng pinaka-cool na robot ngayon. Hindi pa ako nakapagpinta gamit ang beads dati. Magiging masaya ito. Ang buong proseso ay nagpapaalala sa akin ng misike. Dapat masaya ito. Gawin natin ito at yon. Pagod na ako. Pero hindi ako pwedeng sumuko ngayon dahil kailangan ko itong robot. Gagawin ko ang lahat. Ang galing! Gustong-gusto ko ito. Ngayon magdagdag ng kaunting tubig para magkadikit ang mga beads. Ano? Wow! Ang astig ng drawing ni Nancy. Ayos! May naisip akong ideya. Alisin ko ang takip ng tubig niya at matatapon ang lahat. Oh, tapos na ako. Panoorin mo ngayon. Tubig? Oh, hindi! Nasira ang perpektong drawing ko. Oh, Annie, ginawa mo ito. Hindi? Ayos lang iyon. Hindi ako interesado sa robot na ito, pero nakakatawa yon.
Alam mo, sapat na ito. Heto ang kanyang mga sapatos. Ngayon, kaunting tubig. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Oh, nakakatuwa yon. Lumaban, robot. Oh, mga babae, tapos na ang oras ninyo. Ipakita ninyo sa akin ang nagawa ninyo. Sige, ipapakita ko na sa'yo ngayon. Heto ang robot ko. Ang astig ng kinalabasan, di ba? Ay, nako. Medyo tabingi ito. Tuloy tayo. Nancy, kumusta naman sa'yo? Ipakita mo sa akin. Oh, yun ay sobrang sama. Nakakatakot yon. Jill, anong ginawa mo? Ipakita mo. Wow! Ang ganda ng kinalabasan ng drawing mo. Gusto ko to. Ikaw ang tiyak na nanalo. Pwede mong kunin ang robot. Ako? Seryoso ka ba? Ano ang gagawin ko sa robot na ito? Mukhang interesante. Subukan nating laruin ito. Pindutin ang button na ito. Oh, ang ganda ng galaw! Oh, tingnan mo. Sumayaw ako na parang robot. Ano? Pagdodrawing gamit ang tape? Kailangan mong iguhit ang bundok ng donut gamit ang scotch tape. Tignan mo ito. Isang buong bundok para sa'yo. Maging malikhain habang isinet ko ang timer. Okay. Scotch tape. Interesante. Gustong-gusto ko ang donuts. Kaya magsimula na tayo. Magdidikit ako ng tape dito at dito. Oh, sige. Medyo gumagana. Napakabuti. Ang natitira na lang ay idikit ang maliliit na piraso ng kulay na magiging parang makukulay na sprinkles tulad ng tunay na donuts. Maganda. Ano sa tingin mo? Oh, hindi. Ang tabingin nito pero ayos lang. Gagawin kong napakaganda. At may magandang ideya ako. Pwede akong magbihis bilang isang tagapagtayo. Mayroon akong maleta ng mga gamit. Magiging astig ito. Una, kailangan nating sukatin ang lahat. Gumuhit ng perpektong bilog. Naging perpekto. Ayos. Ngayon, oras na para sukatin ang tamang dami ng scotch. Ano sa tingin niyo mga babae? Mukhang maganda. Kiyak yan! Ngayon, kailangan nating idikit ang maliliit na makukulay na palamuting asukal sa itaas. Oh, ang ganda ng hitsura. Lumabas ito ng perpekto. Wala pa akong nagagawa. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin. Isang ideya! Mayroon na akong perpektong bilog ng pink na scotch tape. Pagkatapos, maglalagay ako ng ilang kulay na sprinkles sa ibabaw nito. Handa na! Oh, tapos na ang oras? Ha? Ano? Oo, tama. Oras na para ipakita mo sa akin ang nagawa mo. Jill, masyadong baluktot. Hindi... Magaling! At ikaw naman? Mas mabuti ito. Malikhaing pag-iisip. Nancy, ikaw na! Oh, ito ang pinaka-perpektong pagguhit gamit ang scotch tape na nakita ko? Mas gusto ko na ito agad. Ikaw ang nanalo ng bundok ng mga donuts. Alaga? Ang saya ko! Mahilig ako sa donuts! Napakasarap at napakatamis nila. Gusto ko nang subukan ng lahat sa lalong madaling panahon. Uumpisahan ko na ito. Oh, hindi ko matiis. Oh, gustong-gusto ko ito. Ano? Sige na, pwede ka rin magkaroon nito. Oh, salamat kaibigan! Napakasarap niyan! Hindi. Wow! Ano? Hindi pwede! Kamusta? Dinalhan kita ng kuting na dalmasyan. Kailangan mong iguhit ito gamit ang Oreo. Napakatamis nito. Sige, maaari ka nang magsimula. Hihintayin ka namin. Sandali? Oreos? Seryoso? Hindi ko maisip kung ano ang gagawin dito. Sige na. Magagawa natin ito gamit ang scotch tape. Sigurado, magagawa natin ito gamit ang Oreos. Pag-iisipan ko. Sa ngayon, wala pang naiisip. Subukan ko nga. Hindi gumagana. Ano ba ang maiisip ko? Tikman natin. Wow! Ang sarap! Gusto kong kainin ang buong cookie. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ani, baliw ka.
Pero may maganda akong ideya. Hahatiin ko ang Oreo sa cookies at palaman. Ihihiwalay ko ito. Wow! Ayun na! At ilagay ito sa mangkok. Perfecto! Natapos ko na ang bahaging ito. Susunod na. Oh, ang sarap ng cream. Pero hindi natin ito pwedeng kainin. Kailangan nating mag-drawing. Narito ang aso natin. Wow! Ngayon, maaari na tayong magpatuloy sa mga Oreo cookies mismo. Bibiyakin ko ito sa mas maliliit na piraso at narito ang mga detalye. Lumabas na mahusay. Paano ko gagawin ito? Sige, may naisip din ako. Lagi akong may martilyo sa bag ko. Huwag mag-alala, kailangan ko ito para durugin ang mga Oreo hanggang maging pira-piraso. Dinudurog ito, masaya ito. Kapag ang mga Oreo ay naging pira-piraso na, tulad ng sa akin, maaari nating ibuhos ang lahat sa papel. Magsimula tayong mag-drawing. Narito ang mga mata, ilong, bibig, at lahat ng iba pang detalye. Astig. Uy, astig, Annie, kailangan mong mag-drawing. Halika na! Oh, tama yun. Kailangan nating gumuhit ng aso, ha? Pero paano? Baka may makita ako sa bulsa ko. Tingnan natin. Oh, ang daming basura dito. Hindi ko kailangan ito. Isang bola ng pingpong. Ah, ano ito? Isang pin? Isang ideya! Gagawa ako ng drawing mismo sa Oreo gamit ang pin. Oh, hindi. Napakakaunti na lang ng oras ko at marami pang trabaho. Kailangan kong magawa ito. Kailangan kong magawa. Hindi! Teka! Oh, nagawa ko ito! Yuhu! Nakagawa ako ng mahusay na aso. Ang cute mo. Oh, tapos na ang oras. Tignan natin, Jill. Hindi masama. Nancy, ano ang naisip mo? Ipakita mo sa akin. Aba, simple lang. Pero gusto ko ito. At pumunta na tayo kay Annie. Ano ang nagawa mo? Oh, hindi ko pa kailanman nakita ang ganito. Siguradong makakakuha ka ng isang Dalmatian para sa'yo. Kunin mo na! Yay! Oh, hello kaibigan ko. Ako na ang magiging nanay mo ngayon. Ang bait mo. Tatawagin kitang Klaus. Bagay sa'yo. Oh, ang cute mo. Gusto kitang haplusin ng sobra. Ano? Ano ito? Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganito. Hindi ko talaga alam kung ano iyon. Napakasimple nito. Kailangan mong sunugin ang kahoy gamit ito. Makikipaglaban ka para sa napakagandang korona. Napakaganda nito na may mga bihirang pulang diamante. Oo, nakikita kong gusto mo ito. Hindi! Wala ko niyan. Sige, simulan mo. Maganda. Kailangan kong gumuhit ng korona. Napakasimple. Kaya, hayaan mong sunugin ko ito dito mismo. Huwag nating kalimutan gumuhit ng mga pulang diamante. Hindi masama. Pero may kulang. Ano naman kay Ann? Wow! Saan mo natutunan magsunog ng kahoy ng maayos? Pagkatapos ng isang taon ng pagsasanay kasama si tatay, talagang bihasa na ako sa pagsunog ng kahoy. Nagiging napakaganda nito. Hindi ko kailangan ng corona, kaya magsusunog ako ng isang bee. Lumabas itong maganda. Tignan mo kung gaano ito kaganda. Mas cool ito kaysa sa corona at maaari itong lumipad. Oh! Ha! Nakagat ka ng bubuyog! Ano ang amoy nito? Nancy, ang iyong guhit! Ay, hindi! Ay, mukha kong di ka nais-nais! Wasak na ang drawing ko ngayon. Lahat ay kahila-hilakbot. Ay, hindi. Ani, maaari mo ba akong iguhit ng magandang korona? Pakiusap! Mag-iisip muna ako. Sige.
pero gagawin mo ang mga takdang aralin ko hanggang sa katapusan ng taon. Subukan nating gumawa ng isang napakagandang bagay. Kulang na ako sa oras, kaya sana magawa ko ito. Ang mga detalye, mahusay, handa na ang lahat. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba ito? Oh, ang mga diamante na ito, nakakasilaw talaga. Oh, tapos na ang oras. Sige, tingnan natin. Nancy, wala. Oh! Ang pinakamababang rating. Jill, kumusta naman ikaw? Aba, napakasimple ng iyong guhit. Hindi pwede yan. Tumuloy na tayo. Annie. Naigitan mo ang iyong sarili. Grabe, napakaganda ng iyong pagguhit. Talagang karapat-dapat kang magkaroon ng corona. Ano? Hindi. Hindi. Ayoko. Kunin mo ang corona. Halika na. Ayaw mo ba ng premyo mo? Sige, ako na lang ang magsusuot. Oh, perpekto. Mas maganda ka na ngayon. Ito ay kahila-hilakbot. Ano? May mali. Nasaan ang aking tracksuit? Bakit ako nakasuot ng kakilakilabot na damit na ito? Oh, huwag mo akong tingnan. Hindi ko kailangan ng iyong corona. Kunin mo, Nancy. Bagay ba sa akin? Hindi. Mas bagay ito sa akin. Susubukan ko ito. Kita mo? Ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Kamangha-mangha! Ang galing! Nasa isang challenge tayo. Tapos na ang oras, buksan muna ang mga guwantes. Oh, ito ay isang pink na oso. Ano yan? Ano ang dapat kong gawin? Oh, may ideya ako. Ano ang ginagawa mo, Vita? Tatadtarin ko ito. Magaling. Tapos na. Wow! Bigyan mo ako ng tikim! Isang piraso lang! Hindi pwede. Mangarap ka na lang. Sige, bubuksan ko ang aking guwantes. Pink na noodles. Ha? Ang sarap nito. At meron akong magagandang chopsticks. Kain na tayo. Ang sarap. Parang tao siya kumain. Ay, naku. Ano yan? Paminta? Hindi. Hindi maaari. Ang daming paminta. Ang anghang. Parang apoy na ako. Oh, hindi. Kailangan nating iligtas ang sitwasyon ngayon na kundi masusunog niya ang lugar. Halika na! Anong nangyari dito? At ano ang nangyari sa oso ko? Naging poodle ito? Napakasamang poodle? Pasensya na! Hindi ko ginusto. Tara na. Apos na ang oras! Binubuksan na! Ay, hindi. Mga kakilakilabot na bulate yun. Wala pa ring swerte. Wow! Ngayon, tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Ang galing! Tingnan at amuyin. Ano sa tingin mo? Ngayon, oras na para tamasahin ang napakagandang lasa? Pwede bang makahingi, Lily? Please, kahit konti lang? Ano? Hindi. Siyempre hindi. Kumain ka ng mga bulate mo. Hindi ang mga nakakadiring bulate na yon. Hawakan ang kutsara, Vita. Kumain ka. Nakakadiri sila? Oh, hindi. Masusuka ako. Ano sa tingin mo? Masama. Opo, halatang halata. Hindi ka kawili-wiling tingnan. Pero may naisip ako. Gusto kong isawsaw ang mga bola sa gatas para mapasarap ang lasa nito. Wow! Wow! Ang galing ng ideyang iyan, Lily. Sobrang sarap! Sana matikman ko man lang ng kaunti. Pwede ba? Hindi! Sinabi ko na hindi. Oh, ang sama mo. Pero may naisip ako. Tingnan natin kung magugustuhan mo ang cocktail mo na may bulate. Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon niya. Ang kakaibang lasa. Ano? Uod? Paano ito nakarating dito?
Tumigil ka. Kunin mo ang mga bulate mo pa. Huwag mong gawin yan, Lily. Anong bangungot? Nakakadiring mga bulate. Bagay sa'yo, Vita. Enjoyin mo ang pagkain mo. Ang kababuyan nito. Handa na. Tapos na ang oras. Buksan muna. Oh, ang ganda. Mayroong isang bagay sa loob. Wow, ang ganda. Ilalagay ko ang maliit kong lollipop dito. Ang cute. Ang sarap. Gustong-gusto ko ito. Lily, isa ka lang sanggol na may pacifier. Mas mabuti pang buksan mo ang iyo, Vita. May nakuha akong haba-baba. Oh! Wow! Ako'y malapit ng kumain ng pinakamasarap na gum sa buong mundo. Ang haba nito. Ano yan sa dulo ng gum ni Vita? Oh, ang sarap. Ano? Ano yun? Buhok. Buhok sa bubblegum ko? Oops! Pasensya na, Lily. Hindi ko sinasadya. Oh, nakakadiri. Ibigay mo sa akin ang candy mo. Yan lang. Oo, ganito. At ayoko na, baby. Yeah! Bato, papel, gunting, 1, 2, 3. Panalo ako. Pink Fanta. Ang cool nito. Tingnan mo lang ito. Ang astig ng mga baso ko. Ang galing. Subukan natin. Ano? Oh! Dumaan ang Fanta sa aking mga salamin. Ha? Vita, pwede ko bang subukan? Para na. Siyempre hindi. Mas mabuti pang isara mo na lang. Ito ay isang alimango. Anong gagawin ko? Oh, pero may ideya ako. Halika na, alimango. Tulungan mo ako. Handa na. Tapos, ay mahusay. Oy, anong problema? Bakit naubos ang Fanta? Anong ginawa mo, Lily? Pasensya na. Alalahanin ko iyon. Ngayon, kainin mo ang masama mo. Hinila niya ang ilong ko. Dapat akong mag-isip. Oh, may nakahanda ako. Anong ginagawa niya? Sa tingin ko, hindi yan makakatulong sa'yo. Tingnan mo kung ano pa ang meron ako. Lily, plastic din yan. At ito? Hindi, Lily, hindi iyan. Aray, talagang masakit. Sige. Ano? May isa pa akong bagay na makakatulong sa akin. Wow! Tunay na pagluluto. Sige, tara na alimasag. Yay! Wow! Oh! Magaling. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Wow! Alam mo, Mukhang kakaiba. Oh, pero ang sarap. Ay! Baka gusto Ano yan? mo. Hindi. Ay, nako. Salamat. Ew! Una akong pipili. Ang cute naman! Pero, paano ako makakakuha ng candy? Hoy! Ha? Kailangan mong maglagay ng barya dyan, Lily. Tama yon. Tignan natin kung ano ang nasa bag ko. Hindi. Walang laman. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan mong pag-isipan ito, pero mae-enjoy ko ang malaking chupa-chupa ko. Ano yun, ha? Ano? Ano ang nasa loob niyan? Diyos ko, hindi maaari. Marami pang lollipop sa loob. Gusto mo ba ng lollipop, Lily? Akala mo lang. Tumigil ka na. Ang sarap. Ano? Gusto niyang kainin ng lahat? Oh, ang sarap niyan. At paano mo sila makukuha pabalik? Hayaan mo akong tulungan ka dyan. Oo, nagawa ko. Ay, grabe. Naku, muntik akong mabulunan sa sarili kong chupa-chupa. Ano nandyan? Barya? Oh, ang galing. Yan lang ang kailangan ko. Hoy, huwag mong hawakan. Akin yan. Pero ibibigay ko sa'yo ang mga barya ko kung ibibigay mo sa akin ang mga goodies. Kunin mo na lang. Magaling! Tara na! Sa wakas, susubukan ko na itong magagandang pink na bola. Oh,
Ito ay sobrang sarap. Hindi ako makapagpigil. Hoy, kakainin niya lahat yon. Aba, pasensya na. Hindi ko napansin. Iyan na, Lily. Naalala ko yun. Wow, ang laki ng bula. Ano yun? Aba, doon napunta ang aking matamis na paghihiganti. Naku, anong ginawa mo? Dahil hindi mo ibinahagi sa akin. Nagustuhan mo ba ang aming... Wow, mas interesante ito kaysa sa pag-upo sa isang cafe. Mas, nakuha ni Becky ang double cheeseburger pero si Brad ang malaking panalo. Wow, kaya mo bang bilangin kung ilang patties ang nandyan? Tigilan mo na ang pagmamaktol, Maggie. Mas mabuti na ang karaniwang burger kaysa wala. At gayon pa man, sobrang naiinis siya na nawalan siya ng gana. Whoop! Whoop! Alam ni Becky kung paano pahalagahan ang maliliit na bagay. Gayon pa man, yipper, handa na si Brad na salakayin ang kanyang napakalaking burger. Wala kang pakialam sa mundo kapag puno ang bibig mo ng isang bagay na kamangha-mangha tulad ng pinakamalaking burger kailanman. Tada! Wow! Lutuing Hapones. Ano sa tingin mo ang mga iyon? Ang mga baraha ang magpapasya kung sino ang makakakuha ng ano? Tinitingnan ni Becky ang isang layer. 10 para kay Brad at isang napakalaking 100 para kay Maggie. Tinitingnan ni Becky nang may pagnanasa ang kanyang plato. Napakakaunti ng sa kanya. Ikaw, masayang makikipagpalit si Brad sa kanya. Ayaw ng lalaki ng isda. Oh, hindi. Maggie, mas gusto mo ba yan? O hindi ka rin ba mahilig sa pagkaing dagat? Si Becky ay masayang tatanggapin ito mula sa'yo. Grabe. Ang sarap niyan. Ang dalawa pa ay nagulat. Hindi sila makapaniwala na gusto ito ni Becky. Kailangan pa ring subukan ito, mga kaibigan? Ha? Sinubukan ni Brad ng todo. Ano? Pero hindi lang talaga ito para sa kanya. Iyo. Handa nang tumulong si Becky, BTW. Sige, Maggie, ikaw na. May bundok ka ng kanin na kailangang ubusin. Sana gutom ka. Wow, magandang ideya iyon, Hun. Pero sa tingin ko, kahit anong laki ng chopsticks ay hindi makakatulong. Hindi. Ano? Ew. Ang ating babae ay agad na kumilos at mabilis na kinain ng kalahati. Wow. Ano ang meron tayo ngayon? Maglagay ng taya. Waffles! Paborito ng lahat. Wow, si Maggie ang may pinakamarami ulit. Isang buong tore. Pero si Becky ay halos nasa ground floor pa lang. Hindi siya si Brad Hangquist basta't kinakain niya ang kanyang bahagi na may ngiti sa kanyang mukha. Wow. Maggie, baka pwede mong bagalan ng kaunti? Marami ka pa at hindi naman sila mawawala. Ano? Hindi. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pagnguya na parang ito na ang huling pagkain niya sa mundo. Wow! Wow! Sa pagkakataong ito, nakatago sa ilalim ng takip ay, lasagna. Maggie, gaano karami ang nakuha mo? Hindi ba ito ang inaasahan mo? Ew! Tingnan natin, si Maggie ang may pinakamalit na bahagi sa lahat kaya wala siyang karapatang magreklamo. Ano? Si
Si Brad ay kasilang kumayakin sa kanyang plato. Halos hindi na siya humihinga. Oh, at si Becky ay ngumunguya at lumulunok, ngumunguya at lumulunok. Magaling. Huminga ng malalim mga kaibigan. Nagawa ninyo. Cribs! Ayos, tuwang-tuwa si Becky na siya ang binigyan ng malaking putahe. Si Becky ay nasa alapa. Brad, isa lang. Malas naman. Maggie, 10 ay hindi basta-basta. Brad, tigilan mo na ang pagmamaktol. Sandali, may mga sarsarin. Si Becky ay may paborito niya, apricot jam. Ngayon, yan ay kamangha-mangha. Habang inihahanda ni Maggie ang kanyang mga pagkain, sinusubukan ni Brad na kumuha ng ilan sa kanyang mga pagkain. Ano? Pasensya na, malaking tao, hindi nagbibiro si Maggie pagdating sa pagkain. Sinasuso ni Brad ang kanyang malungkot na maliit na crepes at tsokolate habang nakasimangot. Pero kami nakangiti, lalo na sa itsura ni Brad. Toast na may Nutella. Sino pa ang natatakam? Maggie, 10 layer, masaya. Si Becky ang panalo-panalo chicken dinner ulit. At si Brad ang nakakuha ng pinakamaliit. Hindi lahat sa atin ay ipinanganak na maswerte, pero hindi ba pwedeng makatsamba si Brad dito? Malungkot niyang kinakagat ang nag-iisang piraso ng tinapay. Kahit dapat masaya siya na meron siyang ganyang karami, sasabihin ng iba na siya ay medyo walang utang na loob. Sige, Maggie, masarap ito. Wow, at akala namin si Maggie ang magulo. Tingnan mo ang ginagawa ni Becky. Ang tsokolate ay nagdala sa kanya sa sugar high. Ano? Naku! Tumatakbo na kayo. Unting dagdag na misteryo. Hoy, veggie sandwiches. Sino ang fan? Oo, tingnan natin kung sino ang nakakuha. Lahat ay nakangiti mula tainga hanggang tainga. Siguradong tuwang-tuwa sila tungkol sa isang masustansyang putahe. Ang ating trio ay talagang nag-e-enjoy sa kanilang huling mga putahe at dapat lang, ang sarap. Sa totoo lang, hindi ko tatanggihan ang isa sa mga sandwich na yon kung inalok sa akin. Anong ganang pagtatapos? Mag-subscribe sa aming channel at maghanda para sa lahat ng aming mga video na paparating pa. Malinaw. Tara na. Ang pakwan ko ay maliit lang. Mukhang may hindi masyadong... Oy, tigilan mo ang pagtawa sa akin. Kaysa sa iyo. Walang problema. Aba, ang laki ng pakwan mo, Miranda. Mukhang napakasarap. Heto, buksan mo ang iyong kampana.
mukhang masarap din ang pakwan ko. Mary, kainin mo na. Naku, kawawang Mary, ang kanyang maliit na pakwan. Ang sama nyo. Ang aking maliit na pakwan. Wala nang natira. Kakainin ko ito. Ang sarap. At sa loob, sobrang tamis na palaman sa loob. Ano? Wow! Ang pakwan na ito ay hindi kasing dali ng inaakala. Paganda lang. Sayang at kakaunti lang sila. Halika na. Ikaw na Aling ang paraan sunod. ang mas mabuti para sa akin na kainin ito. Nagkaroon ako ng magandang gabi. Kandidato para sa trabaho. Mukhang nakakatakot yan! Sige, hatiin sa gitna. Tingnan mo. Ano ba ang dapat nating tignan? Oh, nako. Hindi mo naiintindihan. Ngayon, kaunting pagsisikap at voila. Tapos na. Wow, mahusay na ideya iyan, Peter. Panahon na para mag-ayuno. Nakakasabik lang talaga. At napakasarap. Hindi mo maialis ang sarili mo. Anong palabas? Ang gulo ni Peter. Yak, hindi magandang tingnan yan. Ang huling kagat sa kaliwa at kakainin ko silang lahat. Oh, may dumarating. Kailangan nating makalaya. Masayang paggamit ng machine gun. Hawakan mo! Sana ang pakwan na helmet ay protektahan ako. Ay nako, ngayon ang pag-atake ay nakatutok na sa akin. Sa tingin ko, ubos na ang binhi ng Mirasol natin. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Oh, tara na, Peter. Ngayon ako naman ang kakain ng pakwan. May ideya ako. Magsimula tayo sa pag-drill ng kaunti. Paano? Oh! Anong tusong ideya? Ngayon, ilagay natin ang gripo dito. Tapos na. Ibaling ito, kumuha ng baso. Sa tingin ko, kailangan natin ng mas malaking bola dito. Buksan mo ang gripo at... Oh! Bakit hindi ito gumagana? Mukhang hindi gumagana ang perpektong plano ni Miranda. Tawa ka lang ng tawa. Ano bang nagawa kong Habang mali? naghihintay siya ng kanyang sariwang juice, iminumungkahi kong gumawa tayo ng mas nakakatawa. Hoy, Mary, kalma lang! Sa tingin ko'y nakatulog ako. Oh, tingnan mo, sa wakas puno na ang baso. Kunin na natin ang mga straw at simulan na ito. Nakakatulog ba ako? Ano? Saan napunta ang aking... Ikaw? Yun ang juice ng pakwan ko. Salamat. Oh, hindi tamang oras para siya'y magising. Mukhang gutom siya! Anong ekspresyon ng mukha niya? Ang sarap! Tama lang na naghintay ako. Isa itong Meow Winning Burst. Ito'y masasamang maliliit na broccoli. Broccoli? Ibig sabihin ba nito na meron akong... Nakakadiri iyon. Larry, buksan mo na. Ay, hindi. Ano? Mas malala pa Walang kaysa pera? sa malaking... Kung tatawa ka ulit, ako ay mag... Miranda! Sige, kainin mo na! Oh, ang liit nito pero ang sarap! Tara na! Kung ano-alin ang nakakatiring tulog ng pagsusuka. Ang saya mo talaga, Miranda. Sabihin, kailangan nating linisin ito agad. Hoy! Magandang umaga. Pumunta at kainin mo ang iyong broccoli, Hindi ko Peter. Pero Sige na. kailangan kong gawin. Sigurado akong magkakasakit. Mukha kang pagod. Peter! Galing mong magpatawa. Mag-practice tayo! Isa pa, at Tama. siguradong mabubulunan ako. Hindi ko siya matalo. Hindi. Huli mo dalawa, yan. isa, go. Okay, marami pa. Meron akong... Oh, hindi man lang tiningnan. Pingi ako! Talagang hindi ko kakainin ang bahaging yan. Hindi. Mary, halika na, ikaw na. Hindi. Talagang ayoko ng broccoli. Sige, eto na. Nakakainis, mukhang sineseryoso niya ang kaso. Ay, hindi ko kayang tingnan ito. Nasusuka na ako. Walang Sinabi mong makakapigil kutob. sa akin. Kakainin ko ang lahat ng nakakasukang broccoli na ito. Ako nga pala. Anong problema sa... Kailangan mong Hindi ka magbiro- nagpakasal? Ano? Ano? Amoy? Ano? Sino ang masaya? Sa tingin ko, mahihimatay ako. Akin muna ngayon. Ang cute. Oo. Ang galing ng puppet! Yehey! Panalo Buksan mo tayo. ito kay Miranda.
Wow! Apakaastig lang. Ang ganda ng carpet ko. Nakaka-relax. Sa tingin ko may astig akong ideya. Ano ang gagawin niya, Pluto? Dagdagan ng kaunti. Ang aking palamuting buhok na kulay presa. Ang astig ko. Lagyan natin ng puppet ito. Wala! Boom! Pink! Bagong hairpin puppet handa na. Ngayon, isang nakaka-relax na puppet ay nasa kamay. Maganda ang ideya mo, Mary. Turn beater. Sa tingin ko, may maganda rin akong ideya. Kailangan ko ng gunting. Puputulin ko ang lata ng pop gamit Tama ito. na. Hoy, umalis Tara ka. na. Anong klaseng meme ka? Tapos na. Tingnan mo ang nakuha ko. Hindi ba astig iyon? Sino sukas na kagan ang itsura na iPhone ko na yun? Wow, magandang ideya yan, Peter. Miranda, ikaw na. Ano ang dapat kong maisip? Tama, may naiisip ako. Kailangan mo lang tiklopin ang manika ng ganito. Kailangan ko ng sinulid at karayom. At tingnan natin ang kaunti. Wow! Ano kaya ang magiging resulta? Aba, kaunti na lang ang natitira. Mukhang kamangha-mangha iyon. Hindi ba, Mary? Isang huling pag-aayos at tapos na. Ito ay isang tunay na puppy backpack. Grabe! At maaari mong ilagay ang maraming kapakipakinabang na bagay dito. Susubukan ko ito sa akin. Basta, Mukhang kahanga-hanga Salamat. yan, Miranda. Buksan mo muna, Miranda. oh, ayan ba? Ay, pula. Ano? Ang tapang Peppa! Hindi iyan. Nak! Itong pamintang ito ay mas malaki pa kaysa kay Miranda. Mary, ibukas mo ang iyong balabal. Sige lang, huwag mag-panic. Oh, napakalaking paminta. Miranda Stark. Grabe, sobrang ayaw ko ng pulang paminta. Magsisimula ako sa isang maliit na piraso. Init na ako. Oh, si Miranda ay nahihirapan siguro ngayon. Nasusunog ako! Apoy! Aray, apoy. Ililigtas kita, Miranda. May tubig ako! Oh, buti na lang. Salamat, Peter. Peter, ikaw na ang susunod. Ang sili na ito ay nakakalaki. Paano ko ito kakainin? Kakilakilabot! Higit Hindi ko na pa? kaya ang hindi. Hindi! Kahit Peter, anong halaga. ikaw ay nag-tweet ng buo. Oh, hindi. Ano man ang sabihin Para bang mo. may sunog. Ang apoy na ito ay di mapipigilan. Big Tumingin sisi. ka! Kailangan nating iligtas ang sitwasyon agad-agad. Kumilos tayo ng sama-sama, Mary. Tara na! Tanggapin mo yan, Peter. Oh, sa tingin ko ligtas na ako. Ano At ako? ano? Nakakatawa ang itsura mo dyan, Peter. Mag-ingat ka. Basta, lang dyan, Zay. Uy, anong ginagawa mo, Peter? May bigote ba ako? Hindi ko sinasadya. Pasensya na. Oh, ako, hindi ko pa nakakain ng malaking sili ko. Gaano ito kalaki? Hindi ko na kaya. Mary, hindi pwede yan. napunit Lahat ko kami ang- kumain na muna. Sige, kakainin ko na. Ngayon tingnan natin kung paano niya gagawin. Baka kailangan niya ng konting kaibigang suporta? Mas mahusay! Ang pilyo mo! Hoy, ikaw! Ay, hindi! May mangyayari! Paalam, Mary. Ang taas ng lipad niya. Tulong! May tao dyan. Wow! Ako'y nasa kawalan ng timbang. Sobrang astig niyan. Ito, mabuti. Pwede ba akong mauna? Oh, ito ay cactus. Nakakatusok ito. Ayoko itong kainin kahit kaunti. Oh, pero may cactus din ako. Ang weird. Heto muna. Sige. Nakakatakot. Oh, hindi ito matinik. Astig. Oh, maliwanag. Hindi ito tunay, kundi tsokolating cactus. Kaya hindi ito matinik. At napakasarap nito. Astig. Gusto ko rin itong subukan. Ang cactus ko ay hindi gawa sa tsokolate. Totoo ito. Jane, malas ka.
Wow! Ako'y isang henyo. Ngayon, pwede kong kainin ang isang cactus. Makidimata. Pero mula sa alingso... Magtago. Mayroon akong 11. Mag-ingat ka! Kaya! Ngayon ay akin na. Mas maginhawang Kumain ng kumain. cactus. Sayang Ito ay at hindi simpleng- masarap iyon. Teal. Kawawang Jane. Mabuti na lang at ang aking tandang... Ay, tsokolate. Talagang maswerte ako. Para sa akin, sa Yun halip na na yun. lupa, parang may tsokolating crumble. Pwede ko rin kainin ang lupa. Astig. Ang sarap. Baka may sprinkles din akong tsokolate dito? Sige, subukan natin. Totoong lupa ito? Pangit! Siguro dapat subukan ko rin ang paso? Baka nakakain din ito? Oo, astig. Marshmallow ito. Sarap. Ano? Kinakain ni Phoebe ang paso? Nakakain? Baka ang akin ay nakakain din? Palam. Aray! Ang ngipin ko! Ito'y... Totoo ito. Sayang naman. Buksan mo. Ano? Oh, goodies. Silly yan. Oh, -2. Hindi ako ang mauuna. Hindi, ikaw ang mauna, Jane. Tara na. Sana talaga may totoong sili ka at chocolate ang nakuha ko. Hooray! Nakuha ko ang tsokolate! Oh, yay! Masarap! Yummy! Oo, maswerte ka. Ibig sabihin tapos na ako. Naku, ang akin ay sobrang sarap. Gustong gusto ko ito. Tapos na ako. Ikaw naman. Sige na, Phoebe. Ayoko. Kailangan mo. Sige na, sige na. Oh, isa akong sikat. Sige. Oh, ang sarap naman. Parang... Nakakatakot. Wala. Pero natatakot ako doon. Oh, bakit ito ay isang tirintas? Medyo masarap. Bakit ako natakot? Oh, pasensya na, Jane. Tapos na ako. Ay, hindi. Bibig ko? Ako naman. Salamat. Maanghang ba? Ibig sabihin, kailangan natin dagdagan ng anghang. Sige na, inumin mo. Makakatulong ito sa'yo. Oh, salamat. Oh, hindi. Maanghang din ito. Bakit mo ginawa ito? Paalam, Phoebe. Magandang biyahe. Hindi. Pakiusap tumigil. Maglaro Tayo tayo ng na. bato, papel, gunting. Sa wakas, nanalo pa rin ako. Mahilig ako sa strawberries. Oh, didilaan mo lang ang iyong mga daliri? Ang ganda-ganda. Subukan ko nga. Ang sarap. Tsokolate ito. Ang sarap talaga. Hindi ko nakita yun. Wow, may strawberry din ako. Yeah! Tignan mo. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang isang trick? Hindi ito nagtagumpay. Haha, biro lang yan. Kamangha-mangha. Totoo ang mga strawberry ko. Oh, ang sarap. Kailangan ko talagang linisin ito ng kaunti. Okay, hindi ko kailangan yan at hindi ko rin kailangan ito. Hoy, tama na yan, Phoebe. Oh, sige. Opo, pasensya na. Mayroon akong ideya. Kailangan kong gumawa ng strawberry smoothie na may gatas. Napakasarap at malinis ito. Naglalaway na ako. Sige, ngayon kailangan kong magdagdag ng gatas at i-blend ito. Binubuksan ko na. Nakum! Perfecto! Ibuhos natin ang lahat sa basong ito. At syempre, kailangan ko ng whipped cream.
Napakasarap! Oh, natutulo na laway ko. Gusto kong inumin ito magpakailanman. Masarap. Shane, hindi ka imbitado sa pagtikim na ito? Oh, sige. Heto na, kaibigan. Hoy, Phoebe, kunin mo. Sagradong toro. Haha! Habang hindi siya nakatingin, pwede kong inumin ang kanyang milkshake. Ang sarap. Yum! Astig. Ano? Ano ang ginawa mo, Jane? At now, ay maraming tripreconi candy rin na foreign plus. Ang galing ng mga trick. Oh, alam ko kung paano gawin ang mga ito. Maraming Kita mo? salamat. Astig! Talagang gusto kong subukan ang strawberry na ito. Salamat. Sige, subukan ko ulit. Nasaan ang strawberry? Ano? Anong nangyayari? Baby, sige, ayos lang. Titingnan ko kung paano mo kakainin ang strawberry na may Tabasco hot sauce. Oh, magiging palabas yun. Oh, nakuha ko. Sarap. Ano yun? Haha, kawawang bata. Ay, kailangan ko siyang tulungan. Salamat. Heto na. Jane, ayos lang yon. Ganito ang ginagawa ng mga kaibigan. Pwede na ba akong magsimula? Aba, yan ba ay... Oh, astig. Ay, ang goal ko ay hindi nagniningning. Sige. Mukha akong kahina-hinala. Ako ba? Chocolate? Oo nga. Amoy. Chocolate? Ang sarap! Pahiram nga! Ayos yun. Walo. Oh, gusto ko rin yan ngayon. Okay. Ayan mo akong... Subukan mo ang aking... Ang ngipin ko. Masarap. Masarap? Pwede mo bang ibahagi sa akin? Narito tayo. Hoy! Hoy, Jane, sige na. Hindi. Oh, sayang naman. Sige. Ibig kong sabihin, Masarap. Oh, Jane, ang mga ngipin mo ay dilaw dahil sa ginto. Salamat sa pagsasabi sa akin. Ang sarap. Yummy. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa gintong bar na ito? Maganda nga, ngunit, alam ko na. Hello? Hi! Naghahanap ka ba ng ginto? Oh, Alam mo ba? Sandali. Ito ang iyong order. Paalam! Salamat. Paalam! Yehey! Hindi ko iniisip. Sige, tingnan natin. Anong ganda? Ngayon, meron na rin akong mga gold bar na gawa sa tsokolate. Ano ba ang... grabe. Oh, tuwang-tuwa ako. Hindi ko mapigilang kumain. Nam-nam. Ubus ko na lahat. Ano ito? Salamat. Oh, wag kang malungkot. Magpapamahagi ako sa'yo. Wow, salamat. Maghanda tayo ng salo-salo. Tara na. Outro na musika. ano ang ibig sabihin niya? Amoy ba ito na... Ewan ko. Hindi para sa akin. Galing ba sa kuko ko ang amoy na ito? Hindi. Gold Star. Oh, sige. Bulok na isda ito. Ang gulo naman. Kailangan ko ba talagang kainin yon? Kadiri. Paano ka naman? Ako din, may isda din ako. Pero hindi naman mabaho ang amoy. Mabango. Sa tingin ko, tsokolate ito. Ang saya ko. Ang sarap naman. Pahiram nga ng isda mo, pakiusap. Sige na.
Sige, ayos. Oo. Ayan na. Haha, natanggalan kita ng balat? Bakit wala kang sariling isda? Sige, kain na. Bakit mo ako pinaalalahanan? Kahit na amoy ito na hindi mo malilimutan. Anong gulo? Hindi talaga masarap. Ayoko kainin yan. Hindi ko gagawin. Kailangan mo? Sige na. Sige. Hamon ay hamon. Kailangan ko gawin ito at handa ako para dito. Hindi ako natutulog. Opo, sir. Ano? Grabe. Ito ay isang bangungot. Picture! Diyos ko. Kadiri. Kakilakilabot. Pasensya na. Sige. Kakainin ko ang trauma ko. Nakakatakot.